At bumuelta naman na ang kampo ni Vice Presidential Candidate Congresswoman Leni Robredo sa akusasyon ng pandaraya. Para sa detalye, umaaksyon live si Ryan Ang. Ryan. Yes, Cheryl. Isa-isa nga sinagot ng kampo ni Congresswoman Leni Robredo ang mga aligasyon ng pandaraya mula sa kampo ni Senador Bongbong Marcos. Humarap sa mga taga-media ang tagapagsalita ni Congresswoman Leni Robredo na si Georgina Hernandez. Una nilang sinagot ang pahayag ni Miriam Santiago o Senador Miriam Santiago na namamanipula ang mga numerong lumalabas sa partial at unofficial count para palabasin si Robredo ang lamang. Bagamat ginagalang nila ang pahayag na senadora, ay matuturing na insulto ito sa paghihirap ng senadora sa pangangampanya. Sinagot din ni Hernandez ang pahayag ng kampo ni Senator Marcos kaugnay ng isang new script o new computer command na ginagamit sa transparency server na siya naglalabas ng quick count. Paniwala ni Hernandez, imbis sa media ay dapat diniretso ni Marcos ang reklamo sa COMELEC. Tila may butas din daw sa alegasyon sa bagong command. Narito ang pahayag ni Hernandez. Kung sinasabi nila na nagkaroon ng new script or computer command at about 7:30 p.m., nais po naming bigyang linaw na umaakyat pa ho ang boto ni Senator Marcos pagkatapos ng 7:30 p.m. In fact, pinakamataas na botong natanggap ni Senator Marcos, 8:25 p.m. Nag-peak yung lamang ni Senator Marcos at 935,838. Noong Abril pa lang po, ay unti-unti nang tumataas ang rating ni Kong Leni sa iba't ibang mga survey. Ang pagtaas na ito ay bunga ng hirap at pawis ng mga taga-suporta at volunteers ni Kong Leni. Kaya para sabihin na ito'y minanipula lang ay malaking insulto sa kanilang pagsisikap. Cheryl, pagdating naman sa issue ng exit polls, sinabi ni Hernandez na hindi na ito mga gamit na basehan ng isang kandidato, lalo't bago pa matapos ang exit polls ay nagsisimula ng lumabas ang mga numero mula sa mga partial at unofficial count. Cheryl. Maraming salamat, Ryan Ang. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.